Hello, Scorpio. Salamat sa pagbisita, salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Scorpio. Ito po ay para sa Hulyo o July 2026. Uy, ang bilis. Nice. Kunin nyo lang po yung nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, maaaring ang mensahe sa susunod na buwan or sa susunod na pag-upload ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na iyan, sa deck na ito, o sa deck na ito, which will explore yung core energy na yan. Core energy mo, Scorpio, napakaganda. Two of Cups, partnership or reunion. Kung ikaw ay may dating fling, dating fling, dating ka-situationship, parang magkikita kayo muli. Kung ikaw naman ay single, you will get into a partnership. Actually, not necessarily romantic partnership, but usually we call it romantic partnership. Kasi kung meron namang iba sa atin na hindi talaga into relationships or ayaw na nakikipagrelasyon, bato sila, ganyan. So kung nandito ka for a reading, maaaring ito naman ay applicable sa'yo in a sense na you would go into a pwedeng business partnership, pwedeng mahahanap mo yung body mo. So work, ganyan. Yung talagang parang nagko-connect kayo on a soul level or nagko-connect kayo deeply, naiintindihan nyo ang isa't isa. Romantically, ito naman ay yun, partnership, pwedeng renewal of vows, pwedeng you will be in a relationship this July. At ang clarification yan, tatabi ko na ha, maganda siya. Positive, romantic partnership or partnership lang. Kung general reading din naman, Ten of Wands na reversed. Pwedeng kayo ay galing sa isang hindi magandang pagsasama at makakalaya na kayo dun. Mahanap nyo na yung soulmate nyo. Pwedeng ganun. Pero kasi July lang to eh. So parang I don't think ganun kabilis. Ganun kabilis yung mga pangyayari. Kasi kung aalis pa lang kayo in a relationship this July, I'm not really sure kung ganun talaga kabilis. Pwede din actually na ganun kabilis ang pangyayari. Pero syempre, dun tayo sa realistic, no? Parang ano yan, rare. Pero let's be open to that possibility rin. Ayoko lang magbigay ng false hopes. Kasi ito, makakaalis ka dun sa hindi magandang mabigat na pagsasama, tapos biglang partnership, ang core energy. Pwede kasi na yun pa lang yung simula ng kwento, pwede kasing June, paalis pa lang sa isang dating okay na relasyon, tapos biglang na-realize nyo, shit, hindi pala kami compatible, ayoko na dito. And dahil dyan, you would be in a partnership na talaga namang mukhang may enjoy ni Scorpio. Deserve mo ang partnership na yan. Uy, Queen of Wands, reversed. Yung iba sa inyo could be in a female to female partnership. Tapos yung isa, naging demanding na. Ang dami nang hinihingi. Naging bossy. Kaya parang ayoko na dito, bahala ka sa buhay mo. Parang I deserve better. Yun na ang gagawin ni Scorpio. Pwede kasing this July, magsisimula pa lang yung mga realization na ang dami mo nang namimiss sa buhay mo, ang dami mo nang hindi nagagawa dahil masyado kang tutok dito sa queen na ito. Actually, pwede ding ikaw to, pero I feel like ibang tao to. Ang energy, kaya ako nasabi na same-sex partnership kasi queen ito. So, pwede kasi na you are involved with somebody na very creative, very passionate, pero sometimes to a fault. Ano ibig sabihin nun? Charming sila, pero they tend to manipulate. They tend to be in control or wanting to be in control. Hindi, dapat ganito, ganyan. Ganito gagawin natin. My way or the highway. Alam ko kung ano yung gusto ko. Pero, yung gusto niya na yun para sa sarili niya, dahil partner ka niya, idadrag ka niya doon. Gusto mo din kung ano yung gusto niya. Alam mo yun, charming siya, creative siya, ang dami niyang kilala, ang lawak ng network niya, ang dami niyang nakakausap ng mga tao na makakatulong sa career niya, nakakatulong sa career mo. Tapos, minsan merong mga hindi sang-ayon ikaw, pero siya, parang hindi, okay lang yan, nag-gaslight ka pa niya. Yung ganun, to a fault nga. So, yun yung enerhiya ng taong to. Parang strong independent woman ang vibe, pero reverse siya eh. So,
Yung pagka-manipulative or controlling, minsan hindi niyo mapapansin na gano'n. Basta may mali lang, parang hindi na kayo sang-ayon dun sa mga gusto niyong mangyari. So, pwedeng meron kayong plano na gustong isakatuparan, pero hindi ka na align doon sa plano na yon this July, marirealize mo na parang, ayoko na, ayoko nung ganyan. Pwedeng ganun. Kung for the longest time, ikaw yung talo lagi sa argument, this July, mananalo ka na. Luck will be in your favor, suswertehin, ganyan. Pwede din naman na for the longest time, siya yung boss, no? So, ikaw, mahanap mo yung bosses mo, at hindi naman sa ikaw na may mag-flip, no? Hindi naman sa ikaw na yung magiging boss, pero it's more of, ano, pwedeng ma-express mo na yung sarili mo, o kaya naman ay may plot twist bigla. May plot twist bigla, parang ano, biglang ikaw yung o-offeran, hindi siya. Pwedeng parehas kayong model, ganyan, no? Mag-audition kayo. Tapos, siya, hindi, sumama ka na. Dahil makulit siya, manipulative siya, in control siya. Hindi, sumama ka na dito, gawin mo na to. Tapos, ikaw yung nakuha. Kalain mo yun, yung ganun. Ganun na mga ano, ganun ang mga pangyayari. Parang may plot. May plot twist bigla. Ang daming controlling figure sa paligid mo. O pwede din naman siya lang. Talagang malakas lang yung energy niya. Kasi ito, energy of control din yan. Pwedeng yung partner mo may Aries sa kanyang chart. Pwede din naman you're dealing with an Aries. Emperor in reverse. Ang tao na yan, ayun na nga, yung kanina ko pa sinasabi, na parang hindi, ganito gagawin natin. Hindi, ito makakabuti para sa atin. Parang alam mo yun. Kontrolado niya, buhay mo, ganon. Minsan nagugustuhan mo yung pagka-intrimitida niya, pagkapakailamera niya, pero minsan overboard na yung pagkapakailamera niya, yung gano'n. Tapos hindi mo masabi sa kanya. Kasi parang, mahal ko naman yung tao, yung mga ganyan. Ganyang drama. Pero ito talaga pinakamaganda eh. May plot twist eh. Pwede kasi na na mawawalan ka na ng gana. Mawawalan ka na ng gana, hindi ka na, parang, pwedeng this July eh, parang itatago mo lang secretly, nararamdaman mo na parang hindi ka na pala aligned, ma-realize mo parang hindi na pala kami compatible, ah, parang masyadong in excess yung lifestyle niya, pambata, yung ganun. Something in excess. Pwede kasi na maganda yung mga hangarin niya eh, maganda yung mga trip niya, as in cool yung mga trip niya. Kung sino man yung partner na yan. Kung hindi partner, kung hindi ka na, kung wala kang partner, pwedeng somebody in your life lang na may influence sa buhay mo. Maganda yung trip niya, maganda yung hangarin niya, maganda yung intention niya sa'yo. Pero, marami kang nami-miss out na mga gusto mong gawin para sa sarili mo. Hindi mo nagagawa dahil nga parang in control siya doon sa buhay mo. And so, this July, you would come into a realization, mapapaisip ka na parang, is this the life that I want? Gusto ko ba talaga to? Parang may mali. Pwedeng ganon. O kaya din, marirealize mo na parang hindi ko na bet yung trip. Ma-outgrow eh. Parang simula ng pagka-outgrow sa isa't isa. Unang-una mong card, ayan, no? Parang may realization na of that, pagod and parang ayoko pala ng nakikisalamuha sa ibang tao, yung mga ganon. So, mapapaisip ka na parang wala na akong energy to gawin, to execute yung mga sinabi niyang dating napagkasunduan namin na uh, cool pala gawin. Parang ngayon, biglang naihip ng hangin, alam mo yun, may ihip ng hangin na parang, gusto ko pa ba na, tingnan mo yan, napapasok siya dun sa castle. Somebody is, trapped inside. Ikaw bahala kung gusto mo, ikaw yung rabbit na nasa yung susi, o ikaw yung papakawalan. Somebody has grown to be somebody, a woman that, parang nag-bloom siya into somebody na hindi niya akalain na mag-bloom siya. Pero, yung person na nag-grow siya into is somebody na parang hindi pala talaga siya. So, pwedeng yan ang pinagdadaanan mo ngayon, Scorpio. Pwede ikaw yan. Parang, I've been molded. Alam mo, pwede din kasi na yung iba sa inyo, groom. For the lack of a better term, groom yung
isang sumagi sa isip ko. Pero take what resonates. Pwedeng hindi ka groomed at all. Pero pwedeng ganun. Alam mo yun, itong taong to na you've spent, excuse me, let's say half of your life with, minold ka niya into somebody na parang best version of yourself, kumbaga. Pero ngayon, parang you're coming into a realization na ako na to, nag-grow ako into somebody better than yesterday, pero wala pa rin sa akin yung susi para to put myself out there, para ipangalandakan ko sa mundo kung ano na ako ngayon. Siya pa rin yung may hawak. Ang lit-lit niya, oh, rabbit siya. So, flip natin na. Kung ikaw naman yung rabbit, pwede kasi na you are, parang ikaw yung groomer. I hate to say it, pero ikaw yung groomer. Ang ingay ng dog, no? Sana hindi masyadong nakaka-distract dito sa reading natin. Pero, pasensya na agad. Lagi silang sumasakto pag nagre-reading ako. Siyempre, hindi ko naman makokontrol yung trip nila. Yun ang kapitbahay namin eh. Kung kapitbahay ko kayo, na na-stumble upon nyo tong reading ko, sana na-recognize nyo yung ng aso nyo. Wala naman kayong kailangan gawin. Gusto ko lang i-express na reactive sila. Anyway, napaka out of topic. So, ikaw yung rabbit. Ikaw yung rabbit, you hold the key to somebody else's growth. Nasa sayo ngayon kung ibibigay mo ba to sa kanya para gamitin niya yung free will niya at gamitin niya ng tama kung paano mo siya tinrain to face the world, o talagang ikikip mo lang, igigatekeep mo lang para lang ano mo siya, na mahawakan, parang hawak mo pa siya sa leeg. Hindi maganda, no? Pero ganun eh. Tapos clarifier pa siya ng Queen of Wands, which is ganun na ganun ang energy. I feel like ikaw ito, yung trap, and you are being molded by this person. Very controlling nga. Pero sana na-recognize mo yun. Pwede kasing this July mo ma-recognize yun. Magsha-shuffle ako. Habang, kunin natin lahat. Meron pa isang lumabas eh. Ito. Sige, kunin natin sila lahat. Alam mo, kung may bala kang umalis dyan, magplano kang maigi. Huwag kang magpadalos-dalos ha. Planuhin mong maigi. Kasi baka mag-backfire. Baka hindi mo plano maigi mag-backfire. Sa ngayon, magpahinga. Pwedeng magpahinga ka muna from the energy of this person. Pwedeng nandun ka na nga eh, sa stage na yan eh. Cheating, treachery. Mukhang marirecognize mo nga yung treachery, pandaraya, dishonesty this month. Actually, itong Two of Cups na to, pwede kasi na recognition of yourself, loving yourself again, recognizing yung role ng pagmamahal sa sarili para magkaroon ng healthy relationship. Pwedeng ganun. Pwede din na ibang tao to actually. Matagal mo nang gustong umalis as meron kang gusto mo mag-reconcile sa ibang tao, pwedeng ito yon. Hindi ako sure though. Ang isa pang scenario is magsistay ka pa sa relationship na to. Pero I don't feel na ganun eh. Parang feeling ko may destiny na magaganap. Destiny, mas leaning towards ako dun sa destiny na magaganap. May recognition ka of something, tas sakto, just pure coincidence na may ipapamit sa'yo si universe. At ang pinakamaganda, kinuha ko to talaga kasi nakita ko siyang gustong lumabas kanina. Hangman reversed. You are not as powerless as you think you are. Iwan ko yun dun. Bahala kayo mag-interpret.
And then, for the message from the universe, ano ang mensahe ni universe? Wag, kung feeling mo victim ka, hindi ka victim. Kaya wag ka pa-victim. Remember who you are. Ay, ang ganda. Okay, babasahin ko yung since May, I guess, parang nagsisimula na akong basahin yung guidebook para kayo mismo may sariling interpretation dun sa cards. Ang ganda kasi ng pagkakasulat. Ang ganda everything about this deck, oracle deck, nagagandahan ako. So, thought I'd share yung pagkakasulat mismo para makita nyo yung kung paano siya sinulat nung writer, artist. Ang ganda kasi nung drawing and everything, pero parang wala kasi siya locally. Remember who you are. This moment boils down to this. You are not your circumstances. You are not your crisis, pain, shame, or diminishment. Your anxiety and trauma are lying to you. Endeavor to remember the truth in your core. Like Mnemosyne, ancient Greek goddess of memory, you are starlight and seashell, moonpearl and mothwing. Now is the time to remember who you were before the world told you who you should be. Allow yourself to take up all the space you need to express your particular genius. Let yourself love who and what you love unabashedly. Make no apologies for what feels most natural and alive to you. Call upon the wisdom of the ancestors that swim through your veins, carrying the song of sky and sea along the chambers of your heart. Awaken your true memory. Remind yourself you only need to honor your nature to embody true belonging. For some reason, ang talagang sumasagi sa utak ko, grooming. Sorry na kung hindi ganun yung sitwasyon mo. Pero yun talaga yung nasa isip ko. For the longest time, you have been parang mold into something na um, who you should be, Scorpio. And ngayon na nag-grow ka na maturely, you're realizing na how you were influenced or manipulated, for the lack of a better term, to live your life is not how you really want it to be. So if you're planning to get out of that trap, plan wisely. Plan wisely kasi pag nagpadalos-dalos ka baka mahuli ka, may plot twist naman na parating. So maaaring isu-surprise ka in universe for this partnership that is bound to happen. So dasal lang. Tiwala sa proseso, Scorpio. Trust in the divine timing. Okay, so I'm gonna leave it at that. Thank you, Scorpio, for visiting and pasensya sa ingay. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.